Alright, tayo po ay nasa Labo, Camarines Norte ngayon, ano? Ito ang National Highway ng Labo going to South Road na ano, na tinatawag nila ay South Road. Ito yung Maharlika Highway dito sa Labo, Camarines Norte. Daanan natin ngayon ang from Barangay Talubatib going to Jose Panganiban, and then Panganiban to Larap, Barangay Larap, and then Larap to Bagong Silang Dos. Yun, ano, parang lilikaw tayo, ano, yung parang letter C yung dadaanan natin. Ito yung pwedeng maging alternate route, ano, kapag mayroong diferensya ang kalsada natin sa may part ng from Barangay Talubatib. Ito na po yung Barangay Talubatib, ano, going to Bagong Silang dito sa National Highway. Ayun, bali kakanan tayo dito mga ate kuya. Ito yung rotonda ng Talubatib. Binago na siya, hindi na siya tulad nung dati. Kung mapapanood nyo sa naunang video ko noon, na nahagip natin yung part na yan. Ito na po ang Talubatib to Jose Panganiban Port Road, ano, Labo District Hospital. Ayan. Maganda na yung kalsada nila dati dito, hindi naman ito ganito, ano, may overlay na siya, asphalt overlay. Ayan, galing naman itong motor na to, biglang arangkada. Kapag kayo ay arangkada, lalo pag nakamotor, dapat titingin muna kayo sa kaliwa, sa likod, bago kayo papasok dito sa linya. Kasi katulad kanina, kung pumasok sila tapos may kasalubong, kalanganin tayo. Maaring tayo ay madisgrasya. Yan yung planta ng National Grid Corporation dito sa Camarines Norte, ano, sa Labo. Ito na po yung boundary ng Paracali and then Talubatib, ano, yung tulay na yun. So part na ito ng barangay Paracali, o bayan ng Paracali, sorry. Yan. Sukat ba namang gawing barangay yung Paracali, ano? Paracali is the town of gold, kung tawagin nila. Kasi dito nyo matatagpuan yung 18 karat na gold. Sara tayo ng ano, nagsara tayo ng bison at masyadong mahangin. Baka masyadong maingaya na kayo sa ano, hangin. Baka napipick up nitong mic ng ating GoPro. Barangay Dalnak, tama ba? Yeah, tama, Dalnak. Ito yung barangay hall nila, ano, sa kanan na yan, Barangay Dalnak, Paracali. Kilometer 324. Ayun, 324. Kainitan ngayon mga ating kuya. Yung ganda ng panahon, parang walang paramdam na nagbabadya ng uulan. Parang ibang boses natin ngayon dito sa itong ating pansaklob sa ulo, nakasama yung mukha. Parang nakaharangan yung una kong bibig, pero naiintindihan naman yata. Dito yung bilihan ng mga pili nuts, ayun, no? May kabila, may mga tinda ditong pili nuts sa may kilometer 325.
kasi ako ng malamig na energy drink kasi inaantok na ako kanina pa. Galing po ako ng Dain. Dito ako dumaan para makita ninyo yung daan from Barangay Talubatib to bayan ng Husipang Aniban, going to Barangay ano ba ito, Barangay Larap, ano, part ng Barangay Larap kasi hindi pa naman totally sentro ng Barangay Larap yung dadaanan natin doon. Kakaliwa tayo doon, then babaybayin natin yung mga kahunin and lusungin ng mga daan doon, mga kurbadahan. Medyo masikip nga lang. Yun ay lulusot ng Barangay Bagong Silang, Bagong Silang 2. Kasi yung Bagong Silang po may 1, 2, 3 ano? Bagong Silang 1, 2, 3. Yan. May itatayong gasolinahan dito. Barangay ano to? May Bato. Tawag ba ako? Barangay May Bato. Dito Espantado, makinis, ganda. Ito yung boundary ng Mambunaw Barangay yung barangay ito yun. Santa Rosa Sur, Santa Rosa Sur, Husipang Aniban, kilometer 332. Ganda ng mobile ng PNP. Pagod. Dati ito yung madala akong mag-landslide part na ito.
Ang taas. May hams pala dun. Buti nakahawak uli ako dito sa ano. Wow, ang ganda dito mga ate kuya. Boulevard. Boulevard ng ano to. Oh, ang ganda. So wag muna kayong didiretso dyan mga ate kuya, kasi sarado pa yan dito sa maliit na ito sa kaliwa. Ganda ng lugar. Yun o. And then dito mga ate kuya, kakaliwa na tayo dito, no? Kasi pag dumiretso tayo dyan, yun yung sentro ng Larap dyan. Ito yung going to Bagong Silang. Yan, dito na tayo mga ate kuya. Pahon. Dagdagan natin. Oh, medyo hirap siya. Pahon ito mga ate kuya. Iyon, oh, mahabang pahon ito. Muntik pang madisgrasya yung drone ko kanina mga ate kuya. Muntik sumabit dun sa ilaw. Yeah, sayang kung madidisgrasya si drone. Mahabang paahon. Ganda ng lugar, mayroong kubo dun sa taso, presko. Yan, habang ahon ito. Namatayan yung tricycle. Namatay ng makina pala. Alright. Yan, ngayon palusong naman tayo. Mahabang palusong naman. Pero yung palusong niya mga ate kuya, bahagya. Hindi yung matarik na palusong.
tapos bundok dun sa tapat, kurbada. Kung medyo mabilis ang paglusong mo dyan tapos kurbada, babaliktad ka na. Ganda ng lugar. Oops. Pag dumiretso kayo dyan, shortcut na daan yan, kaya lang siya yan yung ano, yung dating daan, ano, yung dating daanan. Yan yung nakalagay sa Google, pero ito pong bagong daan na ito ay wala pa sa Google. Kaya pag naggamit kayo ng Google Map dito, malilito kayo kasi itong daan na to wala sa Google. Doon kayo padadaanin. Doon kayo padadaanin sa maliit na yun na daan, yung old na daan dito. Doon kayo ituturo. Pero dapat sa ngayon po dito na kayo dumaan kasi ito na yung malawak na daan dito. Wow, mahabang lusong, mahabang lusongin pababa. Check your brake. Kayo makadiretso dun. Slow down, sabi niya. Nakalagay kasi zigzag. Zigzag yung ano. Maaaring kung madulas, doon kayo sasalpok sa slow down. Excuse me po. Ayan o. Talagang ano nga naman, yung kurba nga naman niya eh. Hindi ko alam kung anong barangay na ito mga ate kuya, kasi dito sa part na to hindi ko kabisado yung mga barangay dito. Yan, dito kayo lulusot pagka doon kayo dumaan mga ate kuya sa maliit na daan na yun. Doon kayo lulusot. Farm to Market Road. May passenger na jeep. Medyo masikip nga lang ang daan dito mga ate kuya, pero okay naman. Kahit kotse or mababang sasakyan, yung maliliit, pwede po dito. Pag may oras or may time na baha doon sa may part ng Dagit, hindi kayo makalusot. Yung mga four wheels ninyo, dito na po kayo dumaan. Nakakalusot kayo ng hanggang Bagong Silang, ano. Kasi pagdating dun sa Bagong Silang hanggang dun sa unahan hanggang Santa Elena, wala na akong alam dun na nababaha, ano, kasi mataas na lugar na yon. Oh, may tulay na bakal dito mga ate kuya. Wow, yun o. Ayan o, may ilog na inaabot ng high tide. Hindi ko lang alam kung itong part na to ay inaabot ng baha, pero palang palagay ko ay hindi, ano. Kasi pag malapit sa dagat, hindi naman halos tumataas yung tubig, kasi nagli-level siya dun sa dagat. Alam nga namang mataas dito hanggang dito, di ibig sabihin yung dagat hanggang dun baha. hindi ganun. Kaya malamang pagka baha dun sa part na yun, dun ang Dagit, dito kayo dadaan, hindi dito baha palagay ko. Yan ang matibay na barandilya, barriers, concrete barrier, hindi hindi guardrails na yung bakal. Dito mabuhangin. May buhangin. Delikado. Paktay na. Pag doon tayo napadaan ay yari, maaaring umislide. Dito sa part na to mga ate kuya, kakaliwa tayo dito. Huwag kang didiretso dyan. Pag dumiretso kayo dyan, papunta po yan ng sentro ng Larap, Husi, Panganiban. Barangay Santa Elena.
May barangay Santa Elena pala. Barangay Santa Elena daw ito. Kati ng ilong ko Barangay Santa Elena dito sa Usi Panganiban. May barangay Santa Elena pala sa Usi Panganiban. So ito yun. Ito yun mga ate kuya. Medyo tago. Ito pala ang barangay Santa Elena ng Usi Panganiban. So sana matumatak sa memory ko na ito yung Santa Elena Panganiban. Kasi may Santa Elena Labo. Ay Labo. Hindi yung Santa Elena kasi bayan. Doon sa bayan ng Santa Elena. May barangay. Ito naman barangay Santa Elena. Ganda dito mga ate kuya. Presko. Preskong presko ang hangin. Wow. Mapuno. Bagamat medyo maliit lang yung kalsada kasi ito ay nakalagay dun sa parang kilometer post niya farm to market road. Ang nagme-maintain dito palagay ko LGU na Usi Panganiban. Kung dito po kayo dadaan, pwedeng pwede yung mga maliliit na sakyan katulad nung halimbawa yung Hyundai, yung Wigo. Pwede dito. May mga crack yung kalsada dito. Wag naman sanang balang araw bumigay. Humuros yung kalsada. Na ito pa, crack pa. Siguro itong mga tricycle na ito biyahe siguro dito. Mahal siguro ang pamasahe dito mga ate kuya. Karamihan kasi sa mga ganitong lugar mga ate kuya yung halos walang biyahe. Tricycle ang may linya dito, yung may biyahe yung parang mga passengers vehicle. Kaya lang siguro mahal siguro dito ang pamasahe. May pagkakaisa ang tao dito. Kasi yung mama na dumaan napadaan lang dun sa may sinampay na nahulog. Kahit siguro hindi yun sa kanya, nakita niyang nasa lapag, pinulot, isinampay ulit. Sabay dinaanan lang niya, nilampasan na lang. Unlike dun sa iba, nakita na ang nahulog, lalampasan lang yun. Bahala na yung may-aring pumulot nun pagka lumabas ng bahay. Okay, sinisiminto na dito. Madulas. Ganda iyon. Ongoing na ginagawa yung kalsada dito mga ate kuya. Pero wala namang problema, lusot naman. Mabuhangin, Barangay San Isidro.
Barangay San Isidro, Musip Panganiban. Yung pala, nasa liblib na part yung Barangay Santa Elena sa Musip Panganiban at saka Barangay San Isidro. Nandito po sa lugar na ito. Ito mapuno, oh. Makahoy. Wow, ang lamig ng hangin. Sarap magmotor sa ganitong lugar, mga ate kuya, lalo mapuno. Maliit nga lang yung kalsada, pero okay naman siya. And then wag kayong didiretso dito sa kaliwa, dito po kayo sa kanan, ano, mga ate kuya. May nakalagay naman na directional signboard doon na ito po yung going to Bagong Silang 2. Siguro yan yung barangay hall nila, Barangay San Isidro, sa taas. Pwede nga namang evacuation center yun, iwas na sa baha. Yun, oh, mapuno, Risco. Alright, sikapin natin ma-overtikan si kuya. Punong-puno yung tricycle, halos si mamang driver ay nakaupo na dun sa tangke yung kanyang motor. Malakas naman yung motor niya, 155. Lalo na siguro kung ang pamasada mo ay 175. San Isidro Elementary School, dun sa kanan. Yop, bag. Yun minsan ang hindi natin maiwasan, biglang may humps. Oo. Pataas naman. Yun, oh, pataas, paahon. Medyo tarik yung paahon, mga ate kuya, kurbadang patarik. May advisory dito, oh, ginagawa. Palalaparan na. Oh, malapad na siya, standard. Yun lang, malikabok ito. Buti na lang, kahit mainit ang panahon, presko dito, mga ate kuya, kasi mapuno. Oo, ay sa binakuran. Welcome, may nakalagay na welcome. Welcome Santa Cruz. Oh, talaga, Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, Barangay San Isidro, Barangay Santa Elena ng Musip Panganiban. Dito po yun sa daanan na ito ng going to Barangay Bagong Silang 2 from Larap, Musip Panganiban. Iyo, natatandaan ko na tong lugar na to. Yan, oh, yung may Bailey Bridge. Ay, hindi naman to totally Bailey Bridge, no, kasi iba yung design, pero kaya niya kahit yung 10-wheelers. Yung tibay ng pagkagawa na yan. One lane. Sa bandang kanan na yun, kung napansin ninyo, may daanan siya ng tao. Bukod yung daanan ng tao, may biyaheng jeep. Kaya lang siguro ang biyahe ng jeep dito bihira, may oras lang.
oras lang siya. Yun, may daanan dyan. Yung mga lumalagatok akong nadadaanan sa gulong, sana wag naman pako. Mahirap maplatan dito sa lugar na ito, palagay ko mga ate kuya. Pero may vulcanizing dito nakalagay. Vulcanizing. Sana mabigyan ng pansin itong Barangay San Pedro. Tahimik na lugar. Nakaramdaman kong parang tahimik na lugar. Dito tayo mga ate kuya, sa kanan. Huwag kayo dyan sa kaliwa. Wala kasing nakalagay na signboard doon. Ito nagmisto lang, ano siya, parang gravel na kalsada, no? Pero nadurog lang po yun na semento yung pavement. Nagmisto lang graveling. Sako pa rin po ito ng Barangay San Pedro o Sipanganiban. May old na daan doon, hindi ko alam kung saan papunta yun. Humps. Nakakadala yung humps kasi kanina lumagabog ako, hindi ko napansin. Pababa naman mga ate kuya. Alright, dito tayo. Baka big line. Big line tayong nagkaroon ng kasalubong dyan, yari. Line cord. Okay na, malapad na uli dito ang kalsada. Baka dito ang sentro ng sentro ng Barangay San Pedro. Baka dito nga. One time, isang beses na lang tayo nakapagpalipad ng drone kasi hindi ako sigurado kung may tama yung hélice ko. Hindi ko pwedeng paliparin ulit kasi baka kung hindi natin makontrol dahil may damage yung hélice. Sumabit kasi dun sa habang pababa siya. Yung pinaliparan ko kasi mga ate kuya nasa tapat ng sa may wire, pinilit ko lang. Pero kasalanan ko rin naman. Ito pala barangay hall o covered court ng Barangay San Pedro. Kasalanan ko rin naman yung pagpalipad ko kanina na unsafe yung lugar na pinag-take offan ng aircraft. Wala kasing mas magandang pwesto doon kasi sobrang init. Mainit yung part kanina doon na pinagpaliparan ko. Dito na tayo sa hindi ko na alam kung sako pa ito ng San Pedro mga ate kuya.
Bihira na ang bahay. Yan, medyo malubak-lubak ng kaunti. Bihira ang bahay. Tapos nyugan. Yun oh. Pag nakadiretso ka dyan, inaantok. Nako, shoot, diretso dun sa ibaba, sa may kalabaw, sa tumo, ganong kalabaw. Ay nako, kanina inaantok ako bago ako nag-umpisa mag-vlog, mga ate ko. Inom muna ako ng energy drink eh. Sabi ko inaantok nga, para ma-refresh yung diwa. Kumati naman yung lalamunan ko. Nabigla yata nung lamig kasi mainit yung na sasalubong ko sa highway kanina. Mainit yung hangin doon sa National Road, yung sa Maharlika Highway. Pero pagpasok natin, nagpasok ko dito, mga ate kuya, sa part na ito, iba na yung iba yung klima. Mainit nga yung panahon pero presko dito. Hindi ganun kainit yung nasa highway, kasi ang tendency kasi dun sa highway ang daming usok ng sakyan, yung mga tambutso, naiiwan yung init dun sa kalsada. Ito 2.5 kilometers San Martin Elementary School. Yun, Purok Ono, San Martin, si Panganiban. Okay, so di ko alam kung ito ay San Martin, Barangay San Martin. Pero dito tayo, mga ate. Siguro San Martin nga ito. Ito yung part dati na naputol naputol yung kalsada. Ginawa nila ng detour. Yan naputol kasi nakulong yata yung tubig dyan. Ginawa nila ng detour. Presko, ang lamig. Mabuhangin yung kalsada. Yan, ito yung sinasabi ko, mga ate ko. Kung may kipot yung daan, gawa nitong damo, wala halos siguro ditong nagme-maintain, kaya nagiging ganyan yung kalsada. Pero kung may nagme-maintain ay malapad siyang tingnan. Lalo tigit kung yung mga puno na yan, naglalaylay na yung mga sanga. So ang tendency niyan, mga ate kuya, yung mga four wheels, yung mga tataas na halos ang bubong, iilagan niya, gigitna na siya. Yung tendency nun, gigitna na. Kung may kasalubong, medyo alanganin na. Kasi kung tatabi naman siya, babangga yung windshield or yung kanyang side mirror doon sa mga dahon katulad niyan. Nagbibilad ng uling na bao. Uling na bao yan, mga ate kuya. Magandang panggatong yan sa mga may pugon. Kaya lang pagka manipis na ang kaldero mo dyan sa pugon, ang gamit mo, tapos uling na bao, nako, lalong madaling mabutas kasi sobrang init po ng baga ng uling na bao. Ikumpara mo doon sa uling ng kahoy. Buhangin. Sa mga nagmumotor po, kung dito kayo dadaan, ingat-ingat na lang po doon sa mga part na mga kurbada na mabuhangin. Kasi sabi ko nga, walang nagme-maintain dito sa lugar na to. So hindi na pagtutuunan ng pansin yan ng kung LGU ang nakakasakop nito. Malapit na tayo sa bukana ng
Bagong Silang to Kapalungga road, ano. Doon po natatapos itong kalsadang ito, doon sa Bagong Silang to Kapalungga road. Ito naman yung Bagong Silang to Larap, Jose Panganiban road, ano. Wala pa dito ang kalsada, tapos merong center line, may broken line, tapos may edge line. Kaya lang hindi po siya na-maintain kasi hindi siya sakop ng DPWH maintenance, ano. Sakop pa ito ng LGU. Yeah. So malapit na tayo sa Bukana. Ito na po yung Bukana ng Bagong Silang to Bagong Silang to Larap road, ano. Ayan. Pag kumaliwa kayo doon, papuntang Bagong Silang din, ito po ay papunta na ng Kapalungga. So dahil ako po ay papunta ng Kapalungga, dito na po ako dumaan. So mga ate kuya, ito na yung Bagong Silang to Kapalungga road. Nasa kilometer 305, ano. Ito yung kilometer 305. So mga ate kuya, hanggang dito na lang po ang aking vlog ng from Talubatib to Jose Panganiban, din Jose Panganiban to dito sa Bagong Silang 2, na tinuro ko po yung daan sa inyo para in case of hindi kayo makadaan sa may part doon sa highway ng Dagit pagbaha, dyan po kayo pwedeng dumaan, mga ate kuya. At least meron na po kayong idea na pwede ninyong madaanan. Medyo malayo nga lang, pero at least makakadaan po kayo. So thanks for watching, mga ate kuya. Sana huwag kayong magsawa, at don't forget to subscribe my YouTube channel para po sa mga susunod na videos, and hit the notification bell para updated po kayo. Thank you very much, mga ate kuya.